salamat sapagkat minsan pa hindi mo kami bibiguin sa aming mga inaasahan sa araw na ito. Kami po, Panginoon, ang iyong kakatagpuin sapagkat narito, Panginoon, yung mga anak naglaan ng kailang panahon upang ikaw, Panginoon, ay makasama sa lugar pong ito at maranasan minsan pa ang iyong pong kapangyarihan sa aming mga buhay. God, maraming pong salamat. Humbly, we give you all the praises and glory. In Jesus' name, this we all we pray. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsasabi ng Amen and Amen. Praise God, praise God. Sige po, you can now be seated. Naramdaman niyo po ba ang presensya ng Diyos? Amen. Praise God. Iyan naman po ang dahilan kaya po tayo narito ay maranasan po natin ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay. I think tayo po ay nasa last Sunday. No? Last Sunday na ba ito? Ng buwan ng Enero? Huling linggo na? Oo. Kaya naman ay minarapat niya na tayo po'y maparito sapagkat nais niya pong tayo po ay maturuan ng kaniyang mga salita. Kaya naman magandang umaga po sa bawat isa po sa atin at nawa po ay mapagpala po tayo ng kaniyang mga salita. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Dito po tayo dinadala ng Panginoon sa Luke chapter 19. Luke chapter 19 verse 1. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief collector and was wealthy. Verse 3, he wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. And since Jesus was coming that way, verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. And Jesus said to him, verse 9, today salvation has come to this house because these men, Lord, palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. At binigyan ko po ng title, ang pagbubulayan po natin, Zacchaeus' Encounter with the Lord. Zacchaeus' Encounter with the Lord. Ang pagtatagpo o tagpuan ni Zacchaeo at ng ating Panginoon Jesus, may nangyari po sa pagtatagpo po ng dalawang ito. At maaring isa po tayo sa naghahanap at nagnanais na makasama or maranasan ang ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, may mangyayari sa iyo kapag natagpuan mo ang Panginoon. Zacchaeus' encounter with the Lord. At maaring ang tayo po ay si Zacchaeo o maaring ang mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon. Isa po sila, isa tayo sa maaring katulad po ni Zacchaeo.
kilalanin po natin bakit kailangan po ni Zaccheo na maranasan ang Panginoon. Sinasabi po sa verses 1 to 4 na ito pong si Zaccheo ay isa pong napakayamang tao. Mayamang tao. At siya po ay taga-kolekta, taga-singil ng buwis. A chief tax collector. Kaya alam niyo ho, sinasabi na ang mga kapag daw ikaw nasa gobyerno o mataas ang posisyon mo sa pamahalaan, tsak ang pagyaman. Totoo ba yan? Hindi natin alam kung paano po sila yumayaman, samantala ang kanilang pong pinangungunahan ay nasa ilalim at patuloy na naghihirap. Ngunit ang may pananampalataya po ay sagana sa lahat ng bagay, katulad po ninyong nananalig sa ating Panginoon. Totoo po ba yan? Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sapagkat tayo po'y tinuturuan ng Panginoon na maging kontento sa anumang Kanya pong ipinararanas, ibinibigay po sa atin, sapagkat siya ang Diyos na nakakaalam kung paano niya po tayo hindi pagkukulangin. Palakpakan po natin ng Lord. At ito pong si Zaccheo ay nagnanais na makita, at matagpuan ang Panginoon, na makita ang Panginoong Jesus. Kaya nabalitaan niya, dumating sa kailang bayang Jericho ang Panginoong Jesus, sapagkat narinig niya na po ang pangalang ito, at siya po ay sinasabing napakalit na tao. Short man sa ating salita ay pandak. Pandak. At hindi niya magawang malapitan ang Panginoon sapagkat sa dami ng mga taong nais pong makausap marahil or makita o kaya naman po ay humingi ng favor, tulong sa ating Panginoon. Sa verse 3, maliit na siyang tao, marami pang mga taong nakapalibot kay Jesus, kaya hindi niya magawa na makausap si Jesus, na makita ng mukhaan. Kaya ang ginawa niya po, siya'y tumakbo, nagpatiuna siya sa karamihan ng mga tao at siya'y umakyat ng puno ng sikomoro upang sa pagdaan ni Jesus sa kanyang harapan ay makita niya po ito, na daraan sa lugar na kanyang inakyat na puno. Ano po ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Anong nais mangyari sa atin ng Panginoon? Sabi po dito, huwag kang pahadlang. Sabi nga sa tabi mo, huwag kang pahadlang na hindi makita ang Panginoon right now, right here. Kung hindi mo na makita ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay mo, na wala ng pananampalataya mo, ngayon ang tamang panahon na minsan pa'y makita mo ang Panginoon sa Kanya pong kapangyarihan, not physically, but spiritually by faith, ay maranasan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Do not be hindered by anything or by somebody. Huwag kang pahadlang sa sinumang tao o sa anumang pangyayari sa buhay mo upang hindi mo unahin ang Panginoon, upang hindi ka makapaglingkod sa Kanya, upang hindi mo makamtan ang pagpapala mo. Huwag kang pahadlang. Amen po ba? Kaya nagtagumpay ka sa araw na ito. Kung nakita mo kayo ng umaga, madilim, makulimlim ang kapaligiran na parang uulan at para kang lalagnatin at nakita mo ang labada mo, diyan ka na muna. Hindi ka nagpahadlang at narito ka ngayon, congratulations po sapagkat inuna mo ang kaharian ng ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, kumusta ka and congratulations. Palakpakan po natin ng Lord. Mataas ang katungkulan ni Zaccheo. Mataas ang kalagayan niya sa lipunan, a chief tax collector. Lahat marahil ay gustong maging kaibigan siya kasi mayaman at pwedeng magkaroon ng tax deduction. Yan mataas ang kanyang kalagayan, pero hindi niya yun tiningnan. Meron pa sa kanyang buhay na kailangan niyang maranasan at maging kaibigan marahil at makilala pa.
No? Marahil kilala siya ng maraming tao. No? Dahil lahat ay mabubuhay sa kanya. Pero narinig niya ang pangalan ni Jesus at nais niyang makatagpo po ito. Sa kayo man ay nasa mataas na kalagayan o nasa mababang kalagayan, mayaman man o hindi, may kapansanan man o wala, huwag kang pahadlang na hindi mo matagpuan, marinig, makita, maranasan sa buhay mo ang ating Panginoon. Do not be hindered by somebody or by anything that happens in your life. Naghihirap ka man, meron ka mang dinadalang pasanin, lalo mo pang hanapin ang presensya, ang tinig ng ating Panginoon upang ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob, tibay nito sa tulong ng Panginoon upang harapin ang anumang pagsubok na darating po o nangyayari po sa ating mga buhay. Sabihin nga po natin, huwag pahadlang. Hindi ako magpapahadlang na hindi mo makatagpo ang Panginoon. Ang ginawa ni Sakeo, no? Umakyat ng puno. May paraan para magsimba. May paraan para ikaw magdasal. May panahon. Sabi walang panahon, busy ka. Makakagawa ka ng paraan. Nasa iyo ang oras mo. May lakas ka. May magagawa ka. Si Sakeo, hindi niya sinabi na, mga tauhan ko, puntahan niyo nga yung Jesus na yon at iharap sa akin at papunta sa aking bahay. Siya mismo ang gumawa ng kapamaraanan para makatagpo niya ang Panginoon, umakyat ng puno. Dahil hindi niya magawa nga sumiksik sa mga tao. Siguro mga tao matatangkad na yon. Napakapandak niya. Gumawa po siya ng paraan. Dahil gusto niya matagpuan, makita ang pagdaraan ng ating Panginoon. Huwag tayong pahadlang na hindi po makanig ang Panginoon. In His presence, there is joy, there is peace. Kinakailangan ba bang ikaw ay magkaroon ng problema bago mo maranasan ang kalapitan ng Panginoon sa buhay mo? Sapagkat ikaw ay lumalapit na sa Lord, umiiyak ka na sa paglapit at paghingi ng tulong sa Kanya? Nanaisin mo ba magkaroon ka ng problema at pagsubok sa buhay bago mo siya naisin na maranasan ang Kanyang presensya? Sabi nga, mas lumalapit daw po tayo sa Panginoon kapag tayo nangangailangan ng trabaho, na pagalin ang mga may sakit karamdaman, mas lalo tayong matindi ang ating iyak. No? Mas marami tayong panahon para hanapin ang mukha ng Panginoon upang siya ay tumulong po sa atin. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Kapag hindi tayo nagpahadlang na hindi makatagpo ang Panginoon, na hindi makanig ang Panginoon, kung hindi tayo magpapahadlang na hindi po maranasan ang Panginoon, gagawin ng lahat para lang po makuha ang Kanyang hinihiling. Hinihingi sa ating Panginoon. Huwag magpapahadlang. Naalala ko noon, pag prayer meeting, 90s po yun, bagong po ang church. Kapag may mga kailangan yung mga tao, ang dami lagi sa prayer meeting. Humihingi ng tulong, ng trabaho, ng pagpapala, na huwag malugi ang negosyo. Nakailang prayer meeting every Tuesday, pero nung tinugon, nangawala. Dahil may trabaho na daw. Hindi daw makahingi ng overtime. Pati linggo may trabaho daw. Kaya anong nangyari nawala lahat ng yon. Mga ipinangako. Nangyari na wala ng trabaho, lalugi ang negosyo, nagkaroon ng sakit karamdaman, dumami na uli ang prayer meeting dahil marami na uling nangangailangan. Pakisabi nga sa katabi mo, magtapat ka sa Panginoon, maging tapat ka. May kailangan ka o wala, lagi pong nakikipagniig, inuuna ang ating Panginoon para hindi subukin. Ganyan lang po Kapag tumigas ang ating kalooban, ang ating mga puso, ating mga utak, binibigyan tayo ng Lord, pinapahintulutan niya tayo upang tayo po subukin. Upang minsan pa, manumbalik tayo sa Kanya.
No? Kung pinagpapala, huwag kang pahadlang na hindi unahin ng Panginoon, na hindi ibigay ang para po sa Kanya. Ikapo, paglilingkod, pag-una po sa Kanyang kaluwalhatian. Huwag tayong pahadlang na hindi po maranasan ng Panginoon nang sabi nga po, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy kailanman. John chapter 6 verse 37. Ang sino mang lumalapit sa Kanya sa anumang paraan ay hindi niya itataboy kapag tayo po ay nagpapakumbaba at umaamin na tayo po'y nagkulang, na tayo po'y nagkasala, na tayo po ay humiwalay sa Kanya. Kapag tayo ay hindi nagpahadlang na lumapit po sa Kanya, may habag at awa po ang Panginoon upang tayo po'y Kanyang minsan pa'y pakinggan, minsan pang kalungin, at minsan pang tayo po ay Kanya pong arugain bilang Kanya pong mga anak. Katulad ni Sakeo, hindi po siya nagpahadlang. Hindi po siya nagdahilan. Hindi niya inutusan ibang tao para makaharap ang Panginoon. Siya mismo ay gumawa ng kapamaraanan. Nais niya po na first hand siya mismo ay makalapit sa Panginoon, makita ito. Kung hindi man makalapit, ay makita ang ating Panginoon. Kaya po, pakisabi sa katabi mo, may paraan kung gugustuhin mo. Ginusto po ni Sakeo. May paraan para maglingkod ka. May paraan para magbigay ka. May paraan para magbigay ka ng sabi nga, ito, Legacy Partner Program. May paraan para mabayaran mo yung pangako mo. Yan ho. May paraan para maging bahagi ka ng Project Cornerstone. May paraan para magbigay ka. May paraan para maging bahagi ka ng magiging Philippine Arena po natin, na magiging Araneta Coliseum natin, na magiging Kingdom of Jesus Christ natin. May paraan para po maitayo sa Balintawak. Kasi paglabas mo ng Balintawak, North Luzon Expressway, at makita mo doon ang pinakatemplo ng Jesus is Lord Church. Ito pong Project Cornerstone, na sa isang taon, ibibigay po natin ang ating ipinangakong pledges na mabayaran, maitayo po ito. Kaya kung kayo po ay wala pang form na katulad po nito, naalala ko tuloy sinabi sa taong mayaman, noong kayo'y nabubuhay pa, nagpasasa ka, kinain mo ang gusto mong kainin, pinuntahan mo ang gusto mong mapuntahan, binili mo ang gusto mong mabili. Kaya ngayon nasa impyerno ka, kasi naman hindi naging kabahagi sa kaharian ng Panginoon, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sa pagtulong sa kapwa, para maging bahagi po ng ministeryo ng Panginoon sa kailang panahon. Nagpasasa siya sa mga material na bagay, sinarili niya. Sabi ko, natanong ko minsan, bakit kaya itatayo pa itong ganitong templo, Cornerstone, pinakamalaking simbahan ng JL na maitatayo, ipagkakalob sa ating Panginoon? Kung magkakaroon naman ng rapture, naalala ko yung sinabi, maari ang dahilan ng Panginoon para pahintulot niya na maitayo po itong Project Cornerstone na ito, para hindi po natin angkinin ang anumang bagay na material na hindi naman natin madadala sa kaharian ng ating Panginoon pag tayo nawala sa mundong ito. It's either physical death or ma-rapture tayo, hindi naman natin madadala ang yaman ng mundong ito. Kasi kung mayaman ka, sabi doon, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung masyadong mahal ang iyong kayamanan, ang puso mo ay naroon. Ngunit kung masyadong mahal ang Panginoon, ang puso mo ay nasa Kanya. Kaya nga po, meron tayong Project Cornerstone para may maiwanan po tayong tinatawag na naging bahagi tayo, alaala na tayo po ay ginamit ng Panginoon upang maitayo po ang kanyang pinakatemplo. Kasi nga,
tayo sinasabi, JL Church is like a church without a roof. Wala pong masabing pinaka-sentro ng kanyang pagsamba. Kaya nga po binigay po kay Brother Eddie ang pangitaing ito, cornerstone na pinakapusod o pinakapuso ng Maynila at ng Luzon, Northern Luzon, para kapag nakita po yon, Jesus is Lord Church, na makikita po sa eroplano, makikita po ng mga sisilip sa eroplano at nagtatravel po dyan sa North Expressway, masasabi po nila, nakalagay doon, Jesus is Lord. Nais nyo bang maging kabahagi po ng Project Cornerstone na ito? Iiwanan natin sa mundong ito at maiwan po natin ito, na sa pagbabalik ng ating Panginoon Yesus, hindi naman po ito mawawala eh. Alam niyo po ba babalik ang Panginoon Yesus? At hindi naman po mawawala po yung mga naitayo ng tao na magagamit po sa kanyang kaharian. Nandiyan pa rin yung White House, andyan pa rin po yung Malacanang, pero po ang mga namumuno na po dyan ay ang mga may takot po sa kanya, mga kinatawan na po ng ating Panginoon. Kaya po bago po kayo umalis, magpirma po kayo dyan. Ito po'y patunay na ikaw nga'y kabahagi po ng ating Panginoon. Huwag kang pahadlang. Kahit ikaw ay senior citizen, meron kang maiambag. Binuksan na po natin ang ating mga aircon yan. Ibig sabihin po, naamoy mo ang malamig na panahon. Nagkaroon ka ng biyaya. Kaya po, magkaroon din po tayo ng ambag na masulat po ang ating pangalan bilang alaala na tayo po naging bahagi po ng Project Cornerstone. Marami po dyan mamaya, bago po kayo umalis, at kayo po'y nangako na ng mga nakarang linggo, ay susulatan po natin ito bilang makilala po tayo na tayo po ay bahagi po ng meeting ito at planong ito ng Jesus is Lord Church. We are a family, amen po ba? Pamilya po tayo na kapag nakaramdam po ng sakit, ng kalooban ng isang tao, nararamdaman din po natin dahil kasama natin siya. At kapag may proyekto ang pamilya, kinakain lahat ay maghugas ng pinggan o maglinis o itatayo ito, lahat ay magtitipid. Kinakailangan mabili po natin ng washing machine sapagkat para po malabahan ang ating mga damit. Yan ho. At ito po ang pinaka-proyekto na masasabi natin bago dumating ang Panginoon Jesus na itayo po ito in 3 years. Maitayo po ito in 3 years. Sa loob ng 3 taon, maitayo po ito at hindi po ito mangyayari kung kalooban ng Panginoon, kung hindi po tayo, katulad ng sa buhay ni Nehemiah, nakita niya wasak ang paligid po ng kanilang bayan. Ang Jerusalem, wasak po ang mga muog, ang mga bakod. Sabi niya, magtulong-tulong tayo. Ang iba ay nagdala ng mga semento, nagdala ng mga bato, ng mga kahoy, at ang kanilang sarili ay naging anluwagi, naging karpentero po sila, lahat po sila ay naging bahagi po doon. Kaya sa buhay po ni Nehemiah, sa buhay po ni Brother Eddie, mangyayari po ang dakilang planong ito ng ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay, patungo po dito. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sabihin natin, pagpalain ng Panginoon sa dakilang plano para sa JIL Ministry. Panginoon, loobin mo po at gamitin mo ang aking buhay na maging kabahagi sa Project Cornerstone na maibigay ko ang siyang nararapat ayon sa bulong ng aking puso. Maibigay ko po ang aking ambag, ang aking tulong para sa planong ito upang makilala ka at sambahin sa lugar na ito. Isulat mo po ang aking pangalan sa papel na ito at malugod ka sa aking desisyon na maibigay ko ang idinidikta ng aking puso. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Paki-congratulate nyo ang bawat, sabihin nyo, congratulations sa 100,000 na ibibigay mo. Kaya yan. Hindi 100 piso,
kundi 100,000. Kaya po yan ng Panginoon na padaluin po sa inyo, brother, baka isang hikaw lang yan ni Kasinas, di ba? Hindi man madadala sa hikaw eh. Baka isang porseras lang yan ni Tatay Nanding. Tatlong kotse nyo, isang kotse, pagbili mo para sa isang floor. Kasi sabi sa katabi mo, kaya ng Panginoon sa buhay mo. Nakapaghanda ka sa kasalan mo ng 1,000,000, 100,000, hindi mo magawa. Nakakabili ka ng lupa at bahay, dami-dami mong lupa at bahay, yung isang hektarya, ibigay mo. Ganun lang po yun. Hindi naman natin madadala sa hukay, kaya dalahin po natin sa Project Cornerstone. Amen po ba? Huwag nyo na ang pamanahan ng 1 hektarya. Dito na nyo po dalahin. Pamanan nyo para sa planong ito ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong aalis nang hindi po nakakapirma po dito. Amen ho ba? Yan ho. Huwag magpapahadlang na maging bahagi ka sa plano po ng ating Panginoon. John chapter 6 verse 37, sa anumang paraan, hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Ang ayaw lang lumapit sa Kanya, ay yung mga taong nagpapahadlang. Ayoko. Hindi. Hindi mo nga magagawa kung ikaw ay hiwalay sa ating Panginoon. Ngunit may biyaya ang Panginoon upang magawa mong lumapit po sa Kanya. Palakpakan po natin ang Lord. Yan po ang unang makikitaan po natin kay Sakeo. Hindi siya nagpahadlang. Gumawa siya ng paraan. In verse 5 sabi diyan, nang dumating na si Jesus sa dako na yon, when Jesus reached the spot kung saan nakakayat si Sakeo, tumingin siya kay Sakeo. Kaya nakikita po ng Panginoon bawat isa po sa atin. He looked up and said to him, Sakeo, came down immediately, as I must stay at your house today. Sakeo, bumaba ka dyan, madali. Kinakailangan kong pumunta sa bahay mo. Saang dako ka naroon ngayon? Where are you now? Saang dako naroon ngayon? Ikaw ba yung taong nagmamataas? Ikaw ba yung taong nagpapakumbaba? Ikaw ba yung taong nagtatago? O ikaw yung taong may hinahanap? Nagtatago o naghahanap? Nagmamataas o nagpapakumbaba? Bawat ginagawa po natin ay may kaakibat or katumbas na kasagutan. Ano lang ba ang nais po sa atin ng ating Panginoon? Kung kanina, huwag tayong magpapahadlang, ngayon po, huwag po tayong magpapaantala. Dapat gawin na, hindi pa rin gawin. Hihintayin ko munang mawala ang mga tao, saka ako lalapit kay Jesus. Kung nakalis na si Jesus, bago ka lumapit. Do not delay yourself. Or, sabi pa nga po dito, huwag kang magpapaantala. Do not delay yourself to receive salvation from the Lord. Huwag mong antalahin na, sana'y ligtas ka na. Ang mga mahal mo sa buhay, sana'y ligtas na. Nasa gasaan, paano maliligtas yun? Patay na. Huwag mong aantalahin, do not delay others to receive their salvation, even you. Huwag mong antalahin ang pagbabago. Bukas ka na magbabago, bukas hindi ka nahihinga. Hindi ka na magigising. Jesus is looking in your life. Nakatingin siya sa bawat isa po sa atin kung sino ang totoo. Kung sino ang totoong born again o nagbo-born again lang. Narito, pero ang puso wala. Sabing born again, pero ilang taon nang nagluluko. Gumagawa ng kabalbalan. I'm sorry, pero yun po ang totoo.
Hindi lahat ng pumapasok sa church ay totoo. Tunay na Kristiyano, baka for attendance only. Sinabing nagsimba lang, pero ang totoo, ang puso, isipan, napakarumi. Kaya sabi ng Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, or Jesus is Lord, ay maligtas, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang sumasalangit. At ano bang kalooban ng Amang sumasalangit? Ang mabago ang ating buhay. Ang maging totoong anak tayo ng Diyos. Ang nagkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay because Jesus is looking in your life. Nakatingin siya sa ating kalagitnaan. At nakikita niya kung sino ang nangangailangan ng tulong. Kita niya kung sino ang kaawawa. Tingnan mo katabi mo kung kaawawa. Kailangan niya ng tulong. Mukha lang mayaman pero walang ano yan, laman ng bulsa. Pero may pananampalataya. Darating ang tulong ng Panginoon sabagat alam ng Panginoon kung sino ang nangangailangan ng tulong. Sabi nga, hindi ka mawawalan. At hindi ka rin magkakaroon sa tao. Pero sa Panginoon, laging meron. Lagi tayong uuwi. After na unahin natin ang Panginoon, may dala po tayong pagpapala at kasagutan na makabubuti para po sa atin. Nakatingin sa iyo ang Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Alam niyang ikaw ay nangangailangan ng tulong. And do not delay help from the Lord. Humingi ka sa Kanya. Sabi nga, ang sino man naghahanap ay makasumpong, ang kumakatok ay Kanya pong pagbubuksan. No? And Jesus is saying, come down immediately. Magpakumbaba ka. Sakeo, bumaba ka dyan. Sinasabi sa atin ng Panginoon, magpakumbaba ka. Aminin mo, nagkasala ka. Aminin mo, kailangan mo ng tulong. Aminin mo na napalayo ka sa Kanya. You must come down. Sakeo, magpakumbaba ka. Sabi, Sakeo, bumaba ka dyan sa punong yan. Psalms chapter 95, sabi ng Psalms chapter 95, 7 and 8, siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hinirang, mga tupa niyang inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Verse 8, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Patuloy silang lumalayo sa Panginoon. Sabi nila, kaya na nating mabuhay. Hindi natin kailangan sinuman. Si Moises, hindi natin kailangan. Gumawa tayo. Hanapin natin ang tulong ng sinuman. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, huwag maging matigas ang inyong puso. Magpakumbaba. No? Na hindi tayo mabubuhay kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. He is saying to all of us, come down, magpakumbaba ka. Ngayon na. Huwag maging matigas ang puso. Magbalik loob sa ating Panginoon because Jesus wants to stay in our house, in our homes. Nais ng Panginoon na tumuloy sa iyong bahay. Ganda-ganda ng bahay mo, walang Bible study. Sino lang tumutuloy doon? Mga aso, ang nandoon, no? Walang Bible study. Hindi mo malang mapakinggan doon yung musikang maka-Diyos. Wala. Ang mga tumutugtog doon, Katy Perry, si Smith, ano sa mga noon? Katy Perry, sino yan? Sino? Taylor Smith, Taylor Swift, Taylor Swift, Bruno Mars, Ben and Ben, Aegis. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Alam niyo yan eh, di ba? Oo. Pero patugtugin yung wala ka maririnig.
Ano? Kaya tuloy, nandun pag-aaway sa loob ng bahay, andun sigalutan, samaan ng loob, ano. Kasi ambience po yun kapag may tinutugtog na Christian songs doon, ang dumaroon po ay ang presensya ng Panginoon, pagmamahalan, kalapitan sa ating Panginoon. Pakita mo nga sa katabi mo, kailan mo patutuloyin ang Panginoon sa bahay mo? Kailan patutuloyin? Wala man lang kang makitang God bless this house. No? Wala ka lang makita na Bible verse. Kahit sa rep, wala man lang sticky rice. Sticky poster. Oh, wala kang makita. Parang hindi Kristiyano ang bahay na ito. Walang tugtugan. Christian, walang Bible verse. Walang panalanginan bago kumain. Ano bang bahay na ito? Kaya nais po ng Panginoong Jesus na siya'y tumuloy sa ating mga bahay. May nananalangin ang pamilya, naglilingkod sila sa Panginoon, sama-samang sumisimba. Nais ng Panginoon tumuloy sa inyong mga bahay, magkaroon kayo ng mga Bible study. Ang pangitain po sa atin at mission po natin ngayon, ayon kay Brother Eddie, pinakita po sa kanya, evangelism. May ebanghelyo ang ating mga pamilya. No? Hindi lang ibang tao, kundi ang ating sambahayan. Nais ng Panginoon na sapoy manirahan sa ating mga bahay. Hindi lang bilang panauhin, not only as a guest, but as a resident member of our family. Hindi sa maging panauhin natin, kundi tumira na rin sa loob ng ating mga bahay. Kaya magpatala po kayo, magkaroon ng Bible study sa inyo, lalo sa barangay, kayo lang Kristiyano. No? Magugunaw po ang inyong barangay kung kayo lang Kristiyano. No? Kasi dapat 10 10 at pataas. Kung walang 10 doon, magugunaw ang inyong barangay. Gusto niyo ba? Kasi pag nagunaw yung barangay nyo, kasama buhay nyo, kasama ang mga sa buhay, walang 10. Kasi man lang, 10 pataas. Kung hindi gagamitin ang inyong bahay ng ating Panginoon, paano sila mababorn again po doon? Kaya, pakisabi nga sa katabi mo, ialay mo ang bahay mo sa Panginoon. Ialay mo. Jesus wants to stay in our house. Kasi nga nakita niya si Zacchaeus, nangangailangan si Zacchaeus ng presensya ng Panginoon. We need the presence of the Lord sa ating mga bahay-bahay. Kaya, huwag nating antalahin, do not delay ang paninirahan ng Panginoon ngayon sa ating mga buhay. Huwag mong antalahin. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, may sinabi po dyan si Pablo. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ito po, sabi niya po dito, 2 Corinthians chapter 6, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin. Huwag sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Hindi siya paantala-antala. Hindi siya nag-delay. Hindi siya procrastinate na bukas na kita ililigtas. Hindi ho. Laging ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Ang araw ng pagbabago ay ngayon. Ang araw ng pagpapala ay ngayon. Ang araw ng kagalingan sa karamdaman ay ngayon. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas na dapat ay pinagpapala ka na ngayon, hindi mo maranasan. Bakit? May hadlang. May naaantalang dapat nating ginagawa, hindi pa natin ginagawa. Dapat naglilingkod na tayo, hindi pa tayo naglilingkod. Dapat tayo nagbabago na, hindi pa rin tayo nagbabago. Inaantala po natin upang hindi natin maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sabi ng Lord, Zacchaeus, bumaba ka dyan. May pagbabagong kinakailangan na mangyari po sa ating mga buhay. Huwag mong antalahin na magbago ka ngayon. Ngayon, ang paglilikas ng Panginoon, ngayon ang pagbabago na kinakailangan natin gawin para na mananasan po natin ang kanyang presensya, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagpapagaling at kaligtasan para po sa ating mga buhay.
Do not delay yourself to receive blessings from the Lord. Ibig sabihin, tayo ang humahad lang eh. Hindi ibang tao. Hindi Satanas, tayo mismo ang humahad lang. Hindi natin gawin ang dapat nating ginagawa. Pinagpapabukas-bukas po natin o inaantala po natin ang mga pwede nating gawin ngayon. Kaya nga ho, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 2 na yon, no? Ngayon, pinabababa si Sakeo. Bumaba ka dyan, kinakailangan kang tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ano nangyari? Verse 6, so he came down at once, agad-agad siyang bumaba. Sakeo, bumaba ka dyan. Ay, wag na po, Lord. Hindi siya ngatwiran. Wag na, Lord. Hindi na po. Dito na, kakaya ko na po dito. Mas kita-kita. Na naigba yung kanyang kagustuhan, na dito na lang ako. Dito na lang po ako, mas kita ko kayo kaysa sa mga nakapalibot po sa inyo. Oh. He came down immediately, at once, and welcomed him gladly. No? Sabi po sa atin dito, kapag tinawag ka, sumunod ka agad ng may kagalakan. Kapag tinawag ka. Hindi yung nakangiwi ka, ako na naman ang nakita, ako na naman ang intusan. Kapag tinawag ka ng Panginoon o tinatawag ka ng Lord, sumunod ka kaagad ng may kagalakan. Ginawa ni Sakeo, sumunod siya. Kapag inuutusan ka, gawin agad ng may kagalakan. Hindi nagdadabog. Hirap na ako na naman. Kumbaga, ako nang gumagawa ng lahat ng gawain. Nagluluto na, naglalaba pa, namamalansya pa. Nagugas pa ng pinggan, lahat na. Di ba sabi ng Lord, ang sino mang ibig maging dakila ay dapat maging huli sa lahat. Mas marami kang ginagawa para sa Panginoon, mas nalulugod sa iyo ang Lord kaysa doon sa taong walang kagawa-gawa, walang ambag. Walang bahagi sa karan ng Diyos. Husto na lang. Sumimba, umuwi, wala na. Walang bahagi sa ministeryo ng Lord. Ayaw pakinggan ang panawagan ng Panginoon. Basta na lamang member, hindi man lang naging worker, hindi man lang nangangaral, hindi man lang nagsishare ng Word of God. No? Kaya dito, sinasabi po sa atin na kapag inutusan po tayo, go ye and preach the gospel. Offer yourself as a living sacrifice. Kapag inutusan ka, kapag tinawag ka, gawin ka agad, sumunod ka agad ng may kagalakan. Gustuhin mo na. Gusto kong mag-resign pero ayaw ng Lord. Di yakap-yakap ko na ngayon ang paglilingkod. Kinakailang may kagalakan. Mahalin mo ang pagkatawag sa ng Panginoon sapagat iilan po ang napipili. Kasama ka ba sa napili? O kasama ka sa nagmamatigas? Ayaw mo. Ayaw kong bumaba. Sabi Lord, halika na. Bumaba ka dyan. At kinakailangan kong tumuloy sa iyong bahay ngayon. Verse 7, nakita ito ng maraming tao. Sinabi niya sa Sakeo, bumaba ka dyan, tutuloy ako sa bahay mo. Pumasok si Jesus sa kanyang bahay at nakita ito ng mga tao. At sila ay may mga alingas-ngas. Sila po ay may mga bulong-bulungan. No? He has gone to be the guest of a sinner. Siya'y nakikituloy sa bahay ng makasalanan. Pasabi nga sa katabi mo, huwag kang palahatol. Oh. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkulang. Ang daming tao, nagsabi, nakikituloy siya sa makasalanan kasi itong si Sakeo, marahil nagpapataas siya ng presyo para isingilin doon sa mga tao, para maraming kita, may bahagi siya, may kita sa komisyon, meron pa rin sa kanilang pamahalaan, nagbulong-bulungan yung mga tao. Ang daming marites. No? Parang panahon yun, maraming bulong-bulungan. No? Maraming bakit ginagawa yun ni Jesus?
No? Nakikituloy sa mga makasalanan. Verse 8, but Zacchaeus stood up. Narinig ni Zacchaeus yung mga bulong-bulungan. Daming tao kasi. Pero ang ginawa po ni Zacchaeus, sinabi niya sa Panginoon, look Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa Project Cornerstone. Uy! Kaya niyo yun? Kalahati ng kayamanan, ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung ako may taong dinaya sa aking paniningil ng buwis sa kanila, tatapatan ko yung dinaya ko 100, tatapatan ko ng 1,000, makaapat na kabayaran. No? Makaapat na ibayo ang ibibigay ko, ibabalik ko sa kanila sa mga nadaya ko. Ganon ang nais niyang pagbabago sapagkat tumuloy si Jesus sa kanyang puso, sa kanilang bahay. Kakaiba kapag ikaw ay nasa Panginoon, may nangyayaring pagbabago. Ang dating madaya, nagbabayad pinsala. Ang dating maramot, magbibigay na. Ang dating nagmamataas, nagpapakumbaba. Ang dating walang kaibigan, pinatuloy sa kanyang bahay na magarbo. No? Anong nais sa atin ng Panginoon? Kapag pinagsasabihan ka, lumapit ka sa Panginoon. Hindi niya inilintana yung mga marites. Hindi siya napa-apekto. Ang ginawa niya, lumapit siya sa Panginoon. Kapag pinagsasabihan ka, sinasaway ka, lumapit ka agad sa Panginoon. At kapag ikaw inuusig, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, sa pananampalataya mo, nakakapagbigay ka pa sa cornerstone. Wala ka nang maimatrikula. May pananampalataya ang taong ito na pagpapalain sa pagdadalo yung pagpapala kapag siya naging bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Kapag may sabi-sabi na hindi totoo o sinasaway ka dahil nagkakamali ka, no? Pinagsasabihan ka na nalalabig sa Panginoon, totoo po yun. Totoo man o hindi, sinasabi po nila, lumapit ka kaagad sa Panginoon. Huwag mo silang intindihin. Ang intindihin mo, sino kayo? Ang sarili mo, o nga ako'y nagkamali, ako'y nanlami, ako'y hindi naging tapat sa Panginoon. Lumapit ka kaagad sa Panginoon. Kung may dinaramdam ka. No? Bakit ginawa po ito ni Zacchaeus? Kasi ayaw niyang masiraan ng loob. Kaya sabi ho dito, huwag masisiraan ng loob. Kasi maraming sabi-sabi nakikituloy siya o pinatuloy pa ang Panginoon. Si Jesus nakikituloy sa mga mahihirap o sa mga mandaraya. Huwag masisiraan ng loob. Lumapit sa Panginoon upang malaman niya o malaman po natin ang nararapat gawin. Lumapit si Zacchaeus At ginawa niya, Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking yaman, makaapat na bibigay ko ang aking nadaya sa kanila. Lumapit siya. Nalaman niya ang dapat niyang gawin. Ang taong napapawalay sa Lord, na pupunta sa kagubatan ng pagdurusa. Nabubungo sa mga puno, hindi alam kung anong gagawin, pero kapag ikay lumapit sa Panginoon, makakakita ka ng liwanag at ng nararapat mong gawin. Pakisabi nga sa tabi mo, lumapit ka sa Panginoon. Kaya kung sinasabi po ng dyablo, wala na. Wala ka ng kagalingan. Maghihirap ka. No? Huwag ka nang maglingkod, huwag ka nang sumunod. Huwag kang masisira ang loob, lumapit ka sa ating Panginoon at marinig mo ang kanyang tinig. 1 Peter chapter 5, sabi lang po dito sa 1 Peter chapter 5, umpisan ko po dito sa verse 7. Ang sabi po ng verse 7 na ito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukup sa inyo. Ipagkatiwala. Verse 8, humanda kayo sa pagbabantay o magbantay ang inyong kaaway na dyablo
ay parang liyong umaatingwal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ng inyong pagtitiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Yan ho, anumang pagdurusa, anumang kalagayan sa buhay, anumang narinig natin sa kaaway o sa ating kapwa, ignore them. At lumapit ka sa ating Panginoon na siya lang magbibigay po sa iyo ng lakas ng loob, ng kapamaraanan, ng dapat mong gawin upang ikaw ay magtagumpay, pagpalain, pagalingin, at baguhin ang iyong buhay. Palakpakan po natin ang Lord. Ang nangyari po kay Sakeo, agad niyang ginawa. Na bumaba, pinatuloy ang Panginoon Hesus sa kanyang bahay, hindi niya inalintana, no? ang mga narinig niya dahilan sa ayaw niyang masiraan ng loob. Kaya number 3, ang nangyari po kay Sakeo, no? Hindi niya inalintana yung mga sinasabi ng tao sapagkat ayaw niyang masiraan ng loob. Do not, sabi po dito, do not be discouraged. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Bibigyan tayo ng kalakasan ng loob sa panahong kailangan po natin. Sa panahong tayo po'y lumalapit po sa ating Panginoon Yesus. Kasi intimidation, no? Yung panghihimasok ng kaaway, no? Ay nagmumula po sa kanya, sa kaaway nga. Intimidation comes from the enemy, from other people, even us, tayo mismo, no? Ay ayaw pong lumapit po sa kanya. Kaya ipagtiwala po natin ang ating kalagayan sa kanya. Nakita na po natin dito, no, ang nangyari po kay Sakeo, kung paano niya po naranasan ang Panginoon. Siya po ay, ano nangyari? Number 1? Ano nangyari? Ano? Number 1? Ano? Ayun ho. Yan ho. Hindi siya nagpahadlang. Gumawa siya ng paraan. Number 2, hindi niya inalintana, hindi siya nag-antala, hindi siya nag-delay, nagpabukas-bukas. Bukas na po ako bubaba dito. Bukas na po ako magpapakumbaba. Bukas na po ako magsisisi. Saka na po. Oh, hindi niya inalintana. Ngayon na. Maglilingkod siya. Susunod siya. Magbabago siya. Oh, hindi siya nag-delay. No? Number 3, hindi siya nasiraan ng loob sa sinasabi po ng kanyang kapwa, kundi lumapit siya sa ating Panginoon. No? Sapagkat gusto niya maranasan, no, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Yan ang 3 bagay na nangyari po kay Sakeo upang man din maranasan niya, makatagpo niya ang ating Panginoon. Kaya, yan ho, yung 3 bagay, huwag niyong kakalimutan, huwag kang pahadlang. Lapitan mo ang ating Panginoon. No? Ngayon na, lumapit ka sa Kanya. And then, huwag kang masisaan ng loob sa mga nangyayari sa buhay mo. Tayo pong lahat ay magsitayo. Verse 9, as a conclusion, said to him, today, salvation has come to this house. Ngayon, dumating na ang kaligtasan sa bahay na ito. Kasi pinatuloy si Jesus. Sa puso niya, sa bahay niya, hinayaan niya, inanyayahan niya ang Panginoon na kumilos sa kanyang buhay at manirahan sa kanilang bahay. Because this man too is a son of Abraham. Lahat po tayo ay ginawa ng Diyos para maging kanya. Anak din si Sakeo ni Abraham. Ibig sabihin po, may bahagi sana. At ginawa nga ni Sakeo, lumapit sa Panginoon, kaya
naging totohanan ang kanyang relasyon kay Jesus. And verse 10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Naparito ang anak ng tao sa Jericho na papunta doon sapagkat niloob ng Lord na makatagpo niya sa kayo. At narito kayo ngayon sa ating Jericho. Narito ang Panginoon Jesus upang matagpuan kanya niya. No? Ano bang kahulugan nito sa ating mga buhay? Sino po ang nawawala sa ating pamilya? Nawala pa sa Panginoon? Sino? Nanay mo, tatay mo, asawa mo? Matapat ka, sumisimba, pero hindi mo man lang inaakay ang asawa mo, anak mo, pamilya mo, kaibigan mo. Sino sa inyong pamilya ang wala pa sa Panginoon? Jesus is looking for them. Hinahanap sila. Hinahanap sila. At kung kayo may narito, ngunit wala pa talaga si Jesus sa inyong mga puso, physically narito, hinahanap ka pa rin. Pinabababa ka niya nga eh. Nais niya magpakumbaba tayo at aminin natin na wala tayo sa Panginoon. Ang mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Kanya, nawawala po sila. Hinahanap sila ng ating Panginoon. Magagawa po ba natin silang anyayahan sa susunod na gawain sa araw ng linggo? Gawin po natin. May paraan sa kayo para makita ang Lord. May paraan para dalhin po natin sila sa paanan ng ating Panginoon Yesus. Paano po ba nila, mga nawawala, masumpungan, matatagpuan ang ating Panginoon Yesus kagaya ni Zaccheo? Number 1, pray for them. Bago niyo sila lapitan, himukin, anyayahan, na makilala ang Panginoon Yesus, ipanalangin niyo po muna sila. Para ang hadlang ng kaaway ay hindi po manaig sa kanilang mga buhay. Panalangin sila at panalangin niyo yung mga sarili na magawa ninyo na sila po'y akayin. Pray for them. Share the gospel. Ito ang makapagliligtas po sa kanila. Ang marinig, ang mabuting balita patungkol kay Jesus. And then, invite them in Bible study or in our Sunday service. Pag nagawa niyo yan, nagtagumpay ang Panginoon Jesus sa buhay mo at sa kanila. Isang malaking accomplishment po yun. Dalahin sa Panginoon, dalahin sa kanyang gawain, sapagkat binahaginan mo, narinig niya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Iyon ang nangyari po kay Zaccheo. Gusto niyang makita ang Panginoon Jesus dahil narinig niya si Jesus ang pangalan. And lo and behold, inanyayahan pa siya dahil nakita ng Lord ang kanyang pagsisikap na makita si Jesus. Kaya nakatingin ang Panginoong Jesus sa lahat sa atin po. Panalangin, ating mga mahal sa buhay, hinahanap po sila. Bahagi ng salita ng Diyos, anyayahan po upang manirahan po sa kailang mga puso at sa ating mga bahay ang ating Panginoon. Yumuko po tayo pumikit. Niyaya ka pa iyong kalooban.
si Zacchaeus. Hinanap ang Panginoon Yesus, maraming hadlang, gumawa ng paraan, nagpakumbaba. Pinatuloy ang Panginoon Yesus sa kanyang bahay, sa kanyang puso. Nakakaniig ang Panginoon. Dating masama, madaya, walang takot sa Diyos. Isang araw, narinig daraan si Jesus. Nagpunta si Jesus sa kailang bayang Jericho. At yun ang araw. That was the day na makita niya, nasumpungan niya ang hindi na ibigay ng kanyang kayamanan, ng kanyang posisyon na mataas sa lipunan. Dahil gusto niya na magkaroon ng kakaibang karanasan. Maka-Diyos, makalangit na karanasan. At nakita niya yon, naranasan niya yon sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay at sabihin natin, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, salamat po salamat po sa buhay ni Zacchaeus. sa buhay ni Zacchaeus. Nakikilala ko ngayon Nakikilala ko na ang aking buhay na ang aking buhay ay hiwalay sa iyo. ay hiwalay sa iyo. Kinikilala ko Kinikilala ang ko aking naging mga kasalanan, ang aking mga naging ang kasalanan, aking mga pagmamataas, ang aking mga ang pagmamataas, aking paglayo sa iyo. ang aking paglayo. At ngayon po, At ngayon po, ako'y bumabalik sa iyo. ako'y bumabalik sa iyo. Ako'y nananalig sa iyo Ako'y nananalig sa na iyo hindi mo ako itataboy ngayon. na hindi mo ako itataboy. Panginoon, maghari ka Panginoon, sa maghari aking puso't kalooban. sa aking puso't Baguhin mo po ako Baguhin mo po ako sapagkat alam ko po sapagkat alam na ikaw ko lamang na ikaw lamang ang pagmumulan ang pagmumulan ng aking pagbabago, ng aking pagbabago, ng aking pagpapala, ng aking pagpapala, ng aking kagalingan sa sakit karamdaman, ng aking kagalingan At palalakasin sa aking mo karamdaman. Palalakasin ang mo aking kalooban ang aking kalooban na harapin ang buhay na harapin ng na buhay puno ng pagsubok. na puno ng Panginoon, pagsubok. Panginoon, narito po ako. narito po Nagpapakumbaba sa iyong harapan. papakumbaba sa iyo. Pagharian mo po ako ng totohanan. Pagharian mo po ako ng At totohanan magiging totoo po ako ngayon sa pagkilala at pagsunod sa iyo. sa pagkilala at pagsunod Amen. sa iyo. Amen. Hallelujah. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Samay ng tinig. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Umakyat nga sa puno si Zacchaeus. Hinihintay ang pagdating ng Panginoong Yesus sa kanyang harapan. Hintayin natin ang Panginoong Yesus na tayo po'y kanyang lapitan. Nakikita kanya, nadadama kanya, at nais kanyang paroonan, nais kanyang katagpuin. Hallelujah. Daraan siya sa iyong harapan. Salubungin mo siya ng may kagalakan. Gawin mo ang nararapat. To get a touch from the Lord.
mong hipuin ka. Lapitan ng Panginoon. To get A touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. He will draw nigh to you to get a touch from the Lord is so real. Alam nyo, napakaraming tao dun sa panahon ni Sakeo. Pero isang tao lang po ang napagtuunan niya ng pansin. Ang kakaibang ginawa ni Sakeo, ano yun? Nagpakumbaba po siya. Sumunod po siya. Pinatuloy sa Jesus. Sinayaan niya na gumawa sa Jesus sa kanyang bahay, sa kanyang buhay. Magpakumbaba po tayo. Hintayin natin na lapitan kanya ng Panginoon. Kung ikaw lalapit sa kanya, lalapit din po siya sa inyo sapagkat John 6:37, sa anumang paraan, pagkakataon, ay hindi kanya itataboy. One more time. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you to get a touch from the Lord is. One more time, sing that song humbly. To get a touch from the Lord is so real. to Get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, if you draw nigh to Him. He will Lalapitan ka ng Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, paghihirap, pagdurusa, karamdaman, kalituhan, panginan. Lord is so real. To get a touch from the Lord. Get a touch from the Lord. Lord God, touch your people. Touch their hearts. Touch their lives. Touch their family, O Lord. To get a Touch from the Lord is so real. if you Draw nigh to Him, He will draw nigh to you to get a touch from the Lord. Kung ikaw ay may karamdaman, malubhaman ito o hindi, punta ka po sa unahan. Kung nais mo ng pagbabago sa buhay mo, pumunta ka rin sa unahan. Kung nais mo na tugunin ng Lord, kung ikaw yung nagmamadali, kung ikaw yung sobra, yung ikaw yung matindi, ang pinagdaraanan ngayon, pumunta ka po sa unahan nang may pananampalataya, sapagkat alam mo, hihipuin ka ng Panginoon, tutuloy siya sa iyong buhay at sa iyong bahay. Sige po, kung may karamdaman ka o sino man po sa inyong sa buhay, sige po, gawin po natin. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from kung may karamdaman ka, pinahirapan ka, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you
into your life, to your situation. Wait for the Lord to come into your situation. Sa iyong kalagayan. If you draw nigh to Him, If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Together, everybody, welcome Him. Sing hallelujah. so Welcome the Lord Jesus Christ. Have faith in your heart. The Lord will come to your condition and your situation. Jesus is passing His way. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon at lalapit siya sa inyo. Jesus is passing His way. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is passing Humanda kayo. Humanda po kayo. Dahil po ay ng Panginoon ang inyong mga puso, ang inyong mga buhay, ang inyong mga pamilya. Humanda po kayo. Jesus is passing His way. Jesus is passing. Dumaraan ang Panginoon. Dumaraan ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kakatagpuin ka ng Panginoon Jesus. Jesus is passing His way. Hallelujah. Holy Spirit, I need you. Huwag ang sakit karamdaman. Huwag ang kabigatan. Huwag ang pangangailangan tingnan mo. Ang hanapin mo ay ang ating Panginoon Jesus na tutugon sa iyong sitwasyon, kalagayan sa buhay. Come in thy own special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Halika, banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, at katagpuin ng Panginoon ang
iyong pong mga anak. Touch them, Lord. Touch their hearts. Touch their lives. As we welcome you in their hearts. Lord, tumuloy ka sa aming mga puso. Sing the song. Panginoon, ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanilang ulo o balikan, Panginoon, upang maranasan po nila, Lord, ang iyong pagsama, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Amin mo lang ang iyong mga pagkakamali, mga kasalanan, ang mga panlalamig, kasama ng mga pag-uugali. Magpakumbaba ka sa ating Panginoon. Katulad ng ginawa ni Zaccheo, hindi siya nagpahadlang. Lapitan mong Panginoon. Bumaba ka sa iyong kalagayan ng pagmamataas, pagmamalaki. At-henda mo ang iyong sarili na tumuloy sa iyong puso, sa iyong kalagayan. Nakatingin siya sa iyo. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa amin
Ihanda po natin ang ating mga sarili. May gagawin ang Panginoon Jesus sa buhay mo. Ngayon na, sa lugar na ito, sa iyong sitwasyon. Narito Kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. hinahanap namin karika ng iyong mukha. Sumasamo sa Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdaan ng Panginoon upang makatagpuan sa himig na hain, kaming dalangin, kami kataguin. Minsan ba natin awitin bilang paghahanda? Narito kami, nagpapakumbaba, sumasama sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha. sumasamo sa iyong pag-ibig. Lord God, that's your people, Lord God. In the name of Jesus. At sa Himig na hain, tanging dalangin, kami kataguin. Humanda ka! Ikaw gumawa ka rin ng buhay mo! amin ang Iyong kapangyarihan. ipamalas mo sa In the name of Jesus, let the
Nagpakumbaba si Zaccheo. Pinatuloy sa kanyang puso ang Panginoon. At buong kagalakan niyang nakaniig at nakatagpo ang ating Panginoon. At buong kagalakan nating bigyan ng palakpak ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Awit lang po tayo. This is the day that the Lord has made. Hallelujah! Ngayon ang araw ng pagliligtas ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be. Come on, let's say rejoice.